Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Dunganan na nato sa pagbasa. In Hebrews chapter 12, verse 1, ready, read. Wherefore, seeing we also pass along with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Pray tabalan, lang ito mahal ng Tinor sa kapulo ng Lord God. Tinor sa Tinor sa God, makamungan sa kapulo, ang lamang sa kasing sa Lord. Mama Lord, tagay itong puso, paalam Lord God. Yan ay tulad na natin sa nabalangan sa Lord, so wala akong nagbuhat, wala ikaw. Sa Lord natin nagpasan, mga sa natin magkabangan Lord God, magkakalit sa mga Lord. Pinita ang dapat sa namatay, siyempre, maglingkod ta. Keeping the faith. Keeping the faith. So, sa iyo pa, sa lumba, sa iyon kaayo ang pagsugod. Pero lisod ang paghuman. Mo sa naisip po sa Kristofano, we are a good starter, but not all of us are a good finisher. So we have to keep the faith. So number 1, dili ta magdugay. Number 1, to confirm our faith. Yung pa sa Joshua chapter 24 verse 15. Joshua chapter 24 verse 15. Gingon nga ra nga, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwelt. But as for me and my house, we will serve the Lord. Confirm our faith. Confirming our faith through worship prevalently. Prevalently. Yung pa nga, we have to confirm our faith. Di ba yung ganina sa mensahe, sa dihang, dawatan nato si Jesus Christ as our personal God and Savior, lahi na ka. Lahi na ang kung sa man natong binuhat sa una. Nga kita sa for us to keep the faith, we must confirm our faith. Muna nga, we have to worship reverently. Kinahanglan ta, dili lang takhaw-takhaw nga pagpangalagad sa Ginoo. Usahay magod inita, usahay bugnaw, usahay naata, usahay wala. Usahay masimba ta, usahay disad. Kana gani muratag samot na Wednesday service. Wa pa ginagkuhan, ngit-ngit pa gani ang panganod. Maingon na dahil nga, kawan naman, di lang akong masimba eh. Di ba naman tayo ginatawag na sila ginaingon nga Sunday-sitis. Sunday-sitis, Sabado pa lang maglabad ang Sabado pa lang maglayan ng lawas. Sabado pa lang daghan na kay grason nga nung dili makaadto sa simbahan. Pero sa diyan nagpalansan sa cross si Jesus Christ, wala ba siya gilison sa ato ha? Because the number 1 reason Christ died for us is for us to be saved. Diba sa ganyan ni Pastor ganyan, diyan nagpalansang si Jesus Christ sa Kalbaryo sa cross, dili to joke eh. Naliman ka, kay bao na si Jesus Christ kung nga mahita po ito. Kaya kung basahon ninyo ang Psalms chapter 21, I guess. Nasa Psalm chapter 21. Nya, full context, basahon niyo mga ra. After na, lukso ka sa Mateo. Na chapter nga ra, nga kung unsa na verse ang giingon, mga verses nga giingon sa Psalms, mausat ang verses na giingon sa Mateo.
Nya kana nga bukod pila ka years pa before nahimo. So kay bao na si Jesus Christ kung unsay may tapo. Yet wala siya girison out diri sa tuwa. Ay di lang boy kay bao ko mga badlungon man kay mo. Kita day. Wala exempted na to. So yung pa nga we have to confirm our faith. Dili ta kana ganing kay bao beta nga hapit o gaduol lang pagbalik sa Ginoo. Karon pa ba ta mabugnaw? Karon pa ba ta magtinaphaw-taphaw dira sa pangalagan sa Ginoo? Karon ang panahon nga we should deeply respect and worship the Lord. Kasi yung pa, we have to confirm our faith. Pahinusgan o ato pang palauman ato ang pagpangalaga dira sa Ginoo. Kung sa una, muna tag mga kindergarten sa Domingo, nga buntagon, simba buntag, ihapon dili, karon kinahanglan na ta, or mas angay ta, nga mas muduol nga sa ilang through worship. So pa, we have to keep the faith. Number one, to confirm, we must confirm our faith. Nga we must worship fervently, dili lang kana, we must serve faithfully. Ingon nga po sa Joshua chapter 24 verse 14, gingon nga ra nga, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Serve the Lord faithfully. Kining faithfully sa iyo na kay litokon, sa iyo na kay istorya, pero lisod kay buhaton. Especially when it comes to our Christian service. Yan pa na, give Jesus your best, be faithful to the Lord. Aliman ka na, nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross si Jesus Christ. Alangan na mga wamtay lain nga kinahanglan ta mo faithful nga to sa kung naapay tao nga kinahanglan ta mag-faithful, wanay lain ang Ginoo. Siya may nagpakamatay sa tuwa sa Kalbaryo sa cross. Siya rang nagula sa dugo, naghatag siyang bugtong anak para lang luwason ta. Kinsa man ta tubangan sa Ginoo. We must serve faithfully. Ilang kana, we must separate completely. Nadiyang gidawat ito si Jesus Christ as our personal God and Savior. We are a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. So, bako naman, kinahanglan ta mo separate completely. Completely ha? Sa kalibutan. Kaya unsaon man nato pagsulti sa kaluwasan, unsaon nato pagsulti sa gugma sa Ginoo, kung sa ato ang kaugalingon mismo dili nila makita. Kanang mga tao nga atong masugatan, kanang ato ang mga tao nga atong silingan or atong mga kailaw, wala sila nagbasa sa Bible. Pero nagbasa sila sa ato ang kinabuhi kung kinsa tao kung sa. Yang pangutana, makasulti ba katangan ko sa kaluwasan nga nila nga kung kita mismo wala ta ni separate completely kung unsay ginabuhat nila. Manang usay lisod kayo, pinakalisod nga sharean sa kaluwasan is imong best friend, imong kaila, imong close friend. Kay sila may nakaibaw kung unsay baho nimo, kinsa o unsa ka, unsay mga binuhatan ninyo. Monang, as a Christian, we must be careful also. So we have to confirm our faith. We must separate completely dari sa kalibutan. Kasi yung pang dili ingon nga kanang ay dili ko ninyo yung mga kalibutan mo dili ingon ana. Literal naman sad. Kasi nga we must separate from the traits of this world. Traits. Binuhatan na yung kalibutan na. Kaysa diyan, gidawat nato si Jesus Christ as our personal God and Savior. Gustuhon man natog sa dili, nanadyo'y mohong-hongi mo, oops, sayop na. Oy, di na maayo.
Ang atuan na sa isang pagsunod sa atuan na dunggan. Ug ako ang may bawaan nga sayop na or sakto ba ni dili na dapat na tumuhaton. We must separate completely. Muna siya number 1, to confirm our faith. Number 2, to contend for the faith. Yung pa sa there is a battle between faith and human reasoning. Dili lalim ang pagpangalaga, dili lalim ang kinabuhing Kristiyanon. Many times nga isa to ang tunggikan kag ang believer niya sa Congress na ay usa ka popular ni graduate ngadto nga Bible student. Gikan siya nahimo for 30 years atheist siya. Dili siya motuo Ginoo, but kay bawo siya sa mga prophecies about Bible. Ingonana sila ka bright. Ingonana sila ka studious mga atheists. Mo nang careful mo. Mawaw ta. Kita'y Kristohanon pero kita ang dili kay bawo sa Bible kung sa inaan. Laliman ka, graduate siya mechanical engineer. Nagtrabaho siya sa mechanical engineer. Wala siya background about Christianity. Wala siya kay bawo kung naipastor ang unsa na ngara. O dili siya motuo Ginoo. Cut the long story short, kay ba mo kung unsa ka amazing ang way sa Ginoo nga nagpailang Ginoo ngadto kaniya. Sa dihang natulog siya, mo siya giurom. Kay before ato, na siya nakitaan sa YouTube, kanang na-picture nga si Jongki, Korean, nga pastor na siya, nga nakadungog siya, nakita siya sa video. Nga ang di niya mawagtan siya una-una sa diyang nakitaan niya sa video, nga nanatong pastor nga sa dihang naa ka sa kalisdanan, sa dihang naa ka sa kakuyaw o kapulba, sa dihang naa ka sa problema, ayaw kalimot sa pagtawag sa pangalan sa Ginoo. O ito yung natusok siya una-una. So, after na gabi natulog siya, gikan sa laat, kaya lagi laliman ka nightlife, ana siya. So, tanang bisyo na suwaya niya, unsa pa nangara, pang-chicks o unsa pa. Ana siya, while pag-uli niya, kadlaw na, natulog siya, naibong siya nga din. Pag mata ko na siya ang mata, naiitom nga shadow nga nagpatong sa iya nya dili siya kalihok. Ganahan siya mo sagit pero di siya kasagit. Ganahan siya mo lihok pero di siya kalihok. Pero nagbuta na sa iyang buwan ko na is nakamata siya. Kita siya kung si forma. Ngit-ngit ra kuno nga forma og tao ana siya. Nga ganahan siya mo sagit sa iyang mama kay pikas kwarto man. Ganahan siya manawag og mama, pero di siya kalito. Nya, na-remember niya ang video nga nakita niya sa YouTube. Nga gitaw, nanawag siya sa Ginoo, even though wala siya kailang pinsan. Nga gibalik-balik lang ko na niya, sulti, Lord, tabangi ko, Lord, tabangi ko. Lord, tabangi ko. Hantod ko no nga, wadyo niya hunongi nga hantod nakalihok siya o nakamata siya. After kuno ana nga nakalihok siya, hilak siya, mapa siya sa saw, nagampo sa Ginoo. Kung sa ampo niya, Lord, kung kinsa kay pailay mong kawaling mo nga. Ana mo siya, suya ko ni mga tao, mga Kristiyanon nga nagdako sa simbahan. Kay nindot kay mong duklon. Kay kamo nga naay privilege nga pwede mo makatawag sa Ginoo kay kamo kailan na di ninyo buhaton. Samtang kami nga pila pa ka tuig naglangyaw na ng kalibutan na deserve pa ng arihan na Ginoo. Muna kita isip sa Kristiyanon, we must be grateful kay toy. Dako kay tag-angay pasalamatan nga wala pag ni tabo sa to atong hitabo sa iya. Before na to na ilaylang Ginoo. Ako personally,
dako kay na akong kalipay, at the same time pasalamat sa Ginoo na nagdako mi sa simbahan. Pero naay mga times good nga usay mas malabwan pa ato ang faith. Kita nga nakaibaw, nakaila o nakadawat kay Jesus Christ. Kaysa sa mga tao nga wala. Sumagot kinsa may magposisyon na kadlawon alas 3 dako. Kanang mga tiguang nga ultimo maglisod na kita, maglisod naglakaw. Pero grabe ilang faith, ilang pagtuo nga to sila Ginoo. Kita nga nakatagamtam, kita nga nakakita, kita nga nakafeel kung unsa kaayo, kung unsa kagamanan ng Ginoo, balimot pa ta. So di raman, yung pa nga, kung nakabasa mo sa John, mga disciples mismo, gingnan ni Jesus Christ. Nga bisan tuod, nakakita sila kung unsa ang milagro ang gibuhat sa Ginoo. Bisan tuod, nakatagamtam sila kung unsa kaayo ang Ginoo o kung unsa kagamhanan ng Ginoo. Naga po mga times. Night times nga wala sila. Sila mismo nag-doubt, makaya ba sa Ginoo? Kita isip ko sa Kristiyanon, dapat na ito paligunon na ito ang pagtuo nga sa Ginoo. We must keep the faith. Malisod manag mo sa iyon, pinahanglan ta, magpadayon, kay grasya ram sa Ginoo tanan. We must contend for the faith. Yung pa nga, God chose you, God's choice is the best for you. Wala na yung pinakanindot o pinaka-the best nga angay pilian or pilianan, kundi ang dipili ra sa Ginoo para sa imo. Yes, na may mga times nga natay mga gusto, natay mga goals in life. Nya, kana ganing mag-ampo ta ning abutang. Pero after ani mamutana tal tubang baka ko sa Ginoo. Hatag ba kani sa Ginoo? Wala na. Nag-doubt na dayon ta. Kanang mura na tag nagsuod o kwarta sa ato ang bulsa nga kay bawat ang buslot. Pero dili kinahanglan ato ang pagtuo, dili kinahanglan ning nana. Sa yung pa nga, nakatagamtam ta kung unsa kagamhanan ng Ginoo. Each and every day sa itong pag-inubuhay na ng kalibutan na. Sa yung pa nga, pagmata palandaan na to, dako na kay tag-angay pasalamatan kay nakamata ta. Kay dili tanan natulog, nakamata pa. Dili tanan nga gusto makasimba, makarig simbahan. Mo nang kita nga nasa simbahan. Salamat nga nata sa simbahan. So, by keeping the faith, number 1, to confirm the faith. Number 2, to contend the faith. Number 3, di tayo magdugay, is compute the race by faith. Philippians chapter, complete naman yung ibasan. Complete the race by faith. So yung pa, continue running by faith. So yung pa sa Philippians chapter 4 verse 13. Philippians 4:13, giingon nga ra nga, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Yung pa sa Philippians chapter 3 verse 13 nga, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth those things which are before. Nga, continue running by faith. Padayon ta. Padayon ta sa pagpangalagad, padayon ta sa pagserbisyo sa atong tinuod o buhi nga Diyos. Nagpadayon, magay sila nga, bisan tuon. Yan ang mabuhan. Kasi yung pa nga, dili lalim, dili sa yun. Pero,
Ingon sa kanta, there is joy in serving Jesus. Continue running by faith. Padayon. Kay nakapadayon ta, pinaagyan sa grasya sa Ginoo. Kung kita sa itong gagalingon, dili ay. Di magkita mo simba, way bugas. Way pliti. Samot tayo na ako'y problema nga dako. Munang dako kay tag-angay pasalamatan sa Ginoo, kay kinintanan grasya sa Ginoo. Munang we must complete the race by faith. Dili lang tamay sa sinugdanan, kinahanglan maayo sad ta hangtod sa katapusan. Sama sa choir. Ang pinakadili niyo malimtan kung naay magkanta sa choir, dili ang sinugdanan, dili ang pagkanta sa chorus, kung dili ang ending. Ay, katong na silang nanganta nga, ang ending kay yabag. Ay, katong na silang nanganta, ang ending nga, wala kadimao. So, dili ito nila ma-remember ang nindot ninyo nga blending sa chorus, dili ito nila ma-remember ang nindot nga blending ninyo sa stanzas, ma-remember ang choir, pinagi, kung nindot ba ang ending or dili. Wala gusto na ito sa dili. Munang kita isip iso Kristohanon, dili lang tamay sa sinugdanan. But, pinahanglan maayo sa ending. Kapit na, kadoon na ang pagbalik sa Ginoo. Yung pa nga bata pa lang ko, karon nang lapas na siya, kapit na malapas sa kalendaryo. Sana lang. Nga, ngayon pa nga hapit na mabalik ang Ginoo. Muna question na to nga basin sayop na ito ang goals or basin kinahanglan na ito mo-achieve ang goals. Go from being kung unsay gusto na to kung unsay gusto sa Ginoo para nako. And we must complete the race by faith. By faith ra ni tanan. Wala tay lain gisaligan kung yang Ginoo ra. Kung naaman tay angay pahingusgan, walay lain ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Kaya in the first place, dili na to di ta makadawat sa kaluwasan kung wala ta nituo ngadto kaniya. Kasi yung pa nga keeping the faith, number 1, to confirm the faith, number 2, to contend for the faith, number 3 and last, to complete the race by faith.